Magandang gabi, mga ka-amazing. Welcome back dito sa ating channel, ang tahanan ng mga kwentong kababalagan, katatakutan, at kababalagang mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. At ngayong gabi, ihahandog po sa inyo ang isang nakakakilabot na kwentong engkanto mula mismo sa Cotabato. Huminga kayo ng malalim, patayin ang ilaw at ihanda ang sarili sa kwento ng Ang Sigaw Mula sa Balon. Sisimulan na natin ang kwento. Sa liblib na baryo ng San Alonzo, sa timog na bahagi ng Cotabato, may isang palayan na matagal nang kinatatakutan ng mga taga roon. Sa gitna ng palayan, may isang lumang balon. Walang takip, luma na ang bato, at balot ng lumot ang paligid. Ayon sa matatanda, hindi na dapat ginagalaw ang balon. Hindi raw ito basta imbakan ng tubig, kundi bufana ng isang mundo na hindi para sa mga tao. Ang pamilyang Agpalo ang nakatira sa dulo ng palayan. Si Mang Rodel at Aling Minda ay may 2 anak. Si Noel, 12 taong gulang, at ang kanyang bunsong kapatid na si Nico, 7 taong gulang, na masayahin at mahilig maglaro mag-isa. Isang hapon, habang abala ang kanilang ina sa pagluluto, nawala si Nico. "Noel, nandoon ba si Nico sa likod?" Sigaw ni Aling Minda mula sa kusina. "Hindi po, Ma. Hindi ko siya nakita simula pa kanina." Sagot ni Noel habang tumatakbo palabas. Agad nilang nilibot ang palayan. Tinawag ng tinawag ang pangalan ni Nico. Ilang oras silang naghanap hanggang sa isa sa mga magsasaka, si Tata Lando, ay sumigaw mula sa may balon. "Rodel, Minda, halika kayo rito. May tsinelas na pambata dito sa may balon." Dali-daling lumapit ang mag-asawa. At totoo nga, isang asul na tsinelas na may larawan ng cartoon character. Kay Nico iyon. "Ako na ang titingin," sabi ni Mang Rodel. Lumapit siya at sumilip sa loob ng balon. Wala siyang makita kundi dilim. Sumigaw siya, "Nico, anak, naririnig mo pa ako?" Walang tugon hanggang sa sumapit ang gabi. Pagka-uwi nila, puno ng lungkot ang bahay. Walang kibo si Noel, nanginginig sa kaba. Hanggang sa mula sa labas ng bahay, bandang hating gabi, narinig nilang may mahinang tinig na nagmumula sa direksyon ng balon. "Tuulong!" Nanlapi ang mata ni Aling Minda. "Si Nico yon. Kilala ko ang boses sa anak ko." Pero hindi na nila muling narinig ang tinig matapos ang sandaling iyon. Kinabukasan, dinala nila ang insidente sa barangay. Pumunta rin ang kapitan, si Kapitan Edro, kasama ang ilang kagawad at isang albularyong kilala sa lugar, si Aling Ursing. "May engkanto sa balon na yan," sabi ni Aling Ursing habang hawak ang pulang panyo at sumulyap sa balon. "Hindi basta-basta ang kaluluwa ng batang iyan. Iba ang mundo kung saan siya nadala." Gabi-gabi paulit-ulit ang tinig. Laging ganap na 12:00 ng gabi, maririnig ang tulolong, ang dilim, ang lamid. Hanggang isang gabi, biglang tumahimik ang lahat. Wala nang tinig, wala nang bulong. Sa halip, may isang bata na lumitaw sa gilid ng palayan. Hubad ang paa, maputla, mahaba ang buhok, mas matangkad na kaysa dati. At ang mga mata, walang puti. Si Nico iyon, ngunit hindi na siya ang Nico na kilala nila. Nang makita siya ni Noel sa pintuan, halos mapasigaw ito. "Kuya," mahina ang boses ni Nico. Pero hindi nakatingin sa kanya. Nakatingin ito sa likod ng bahay, para bang may kausap. Walang sumagot si Noel. Lumingon siya sa direksyong tinitingnan ng kapatid, ngunit wala siyang nakita. O akala niya'y wala. Simula noon, nag-iba ang paligid. Hindi na basta palayan ang kanilang paligid. May kung anong malamig na presensya ang bumalot sa kanilang bahay. Si Nico, hindi na nagsasalita kinabukasan. Hindi rin naaalala kung paano siya nakabalik.
Tuwing gabi, tumatayo siya sa harap ng bintana ng kanyang silid, nakatingin sa direksyon ng balon. At isang gabi, habang natutulog ang buong pamilya, muling narinig ni Noel ang tinig. Pero ngayong gabi, dalawang tinig na ang naririnig mula sa balon. Tuloong, buksan mo na, bitawan mo siya. Lumapit si Noel sa bintana at napasigaw. Si Nico nakalutang sa ere, nakapikit, nanginginig at may aninong bumabalot sa kanyang katawan. Mahaba ang buhok, may sungay at tila dawa sa usok ang anyo. Uya, tulungan mo ako. Boses ni Nico yon, pero hindi gumagalaw ang kanyang mga labi. Ang tinig ay dumadaan sa isip ni Noel. Parang isang bulong na pumapasok sa loob ng kanyang utak. Tumakbo si Noel, papasok sa silid ni Nico. Nang buksan niya ang pinto, natigilan siya. Si Nico ay nasa ere, nakalutang sa gitna ng kwarto. Nakapikit, nakabuka ang bibig pero walang tunog. Sa paligid niya umiikot ang mga anino. Madidilim, parang usok na may hugis ng mga nilalang na may malalaking mata, mahahabang kamay at mga ngiting hindi pang tao. Nasa tabi ng bintana si Aling Ursing. Hindi siya pumasok, ngunit pinagmamasdan niya ang eksena mula sa labas. May hawak siyang bote ng langis at isang pulang tela. "Rodel, Minda, bilisan ninyo!" sigaw niya. Nataranta si Mang Rodel at Aling Minda sa nasaksihan. "Diyos ko po, anak ko!" Ngunit humarang si Aling Ursing. "Huwag muna kayong lalapit. Hindi na siya basta bata. Ilalagyan siya ng tata." May nanghihiram sa katawan niya. Sumigaw si Noel. "Anong ibig mong sabihin, Aling Ursing? Sino ang nangihiram?" Muling narinig ng lahat ang sabay-sabay na pulong. Kaamin na siya. Tinanggap na niya ang tawag. Biglang pumutok ang ilaw. Sumigaw si Aling Minda. Nang bumalik ang liwanag, bumagsak si Nico sa sahig. Nakaluhod siya ngayon, pero hindi na umiiyak. Ngayong dahan-dahan siyang tumingin sa kanila. Maputla pa rin siya, ngunit ngayon ay ngumiti. Isang ngiti na hindi siya. Isang ngiti ng nilalang na masyadong malalim para sa isang batang paslit. "Bakit? Natatakot kayo?" Mahina ngunit malamig ang kanyang boses. Nagkatinginan ang buong pamilya. Si Noel nanginginig na, unti-unting lumapit. "Kuya Noel," bulong ni Nico, "tandaan mo yung kwento ni Lolo?" Napasinghap si Mang Rodel. "Anong kwento? Anong kwento ni Lolo mo?" "Yung tungkol sa mga tagabantay sa ilalim ng lupa. Yung mga diwata na hindi maganda. Sila ang nagdadala ng ginto, kapalit ay kaluluwa. Si Lolo, nakita niya sila dati. Hindi niya kinuwento lahat, pero totoo yun. Tutuparin nila ang lahat ng gusto mo. Basta pumayag kang sumama." "At sumama ka?" tanong ni Noel. Tumango si Nico. "May pinarinig sila sa akin habang nasa ilalim ako ng balon. Mga sigaw, mga tawanan, mga kwento. Sabi nila, matagal na silang naghihintay ng taong magbubukas ulit ng daan." "Anong daan?" halos pasigaw na tanong ni Aling Minda. "Bukana," bulong ni Nico. "Balon, yun ang bukana at ako ang bagong tagapagbukas." Muling lumakas ang hangin sa loob ng bahay. Nagtalsikan ang mga gamit. Nabasag ang mga bintana. Mula sa sahig ng silid ni Nico, napiyak ang kahoy at may lumalabas na itim na usok, kasabay ng amoy na parang nasusunog na dahon. Buo at mantsa ng dugo. Muling nagsalita si Aling Ursing. "Kailangan nating isara ang bukana. Hindi na bata ang anak ninyo, kundi sisidlan na. At kung hindi natin mapipigil to, buong baryo ang babalutan nila." Dumating si Kapitan Edro. Bitbit ang ilang tanod at isang matandang lalaki na nakasuot ng habing tela, si Lakay Damiano. Isang tahimik ngunit kilalang babaylan mula sa kabilang barangay. "Wala na tayong oras," sabi ni Lakay Damiano. "Kung nagsimula na ang pagbangon nila, kailangang magsakripisyo ng isa upang muling maisara ang pinto."
Nanginig si Mang Rodel. Sino ang isasakripisyo? Ang siyang nagbukas, sagot ni Damiano, habang nakatingin kay Nico. Umiling si Noel. Hindi, kapatid ko siya. Ngunit nagsalita si Nico, kalmado at malamig. Kuya, ayos lang, matagal ko na itong tinanggap. Pero hindi ikaw ang hinihintay nila. Napakunot ang noo ni Noel. Ano? Biglang nagliwanag ang kanyang katawan. Napaatras siya at parang may humihila sa kanyang likod. Muling nagbulong ang mga anino. Kapatid ang susunod. Isa pa para tuluyan naming mabuksan ang pintuan ng kagubatan sa ilalim ng lupa. Nagsimulang mabiyak ang lupa sa paligid ng bahay. Ang balon sa gitna ng palayan ay tila humihinga. Naglalabas ito ng itim na usok at mga aninong may anyo ng tao na walang mukha. Sa labas, ang buong baryo ay nagsimulang magising. Ang mga hayop ay nagwawala. Ang mga ilaw sa mga poste ay namamatay isa-isa. May mga sigaw mula sa ibang kabahayan. May batang naglalakad mag-isa. Walang paa. May tumatawag sa pangalan ko mula sa bukid. Bakit may ilaw sa ilalim ng lupa? Pumailan lang ang isang matinis na sigaw mula sa balon. Hindi tao, hindi hayop, at sa loob ng bahay ng mga agpalo. Tumigil si Nico sa paggalaw. Tumitig siya kay Noel at marahang sinabi, Kuya, kailangan mo akong sundan. Tumigil ang lahat sa isang iglap. Hindi gumagalaw si Nico pero nanatiling nakatitig kay Noel. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ikot. Tahimik, malamig at puno ng presensyang hindi nakikita. Kuya, ulit ni Nico, kailangan mo akong sundan. Kung hindi, sila ang susunod na kukuha sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Nauutal si Noel. Anong gusto nilang gawin sa atin? Bago pa makasagot si Nico, biglang bumukas ang sahig sa harap ng mga paa ni Noel. Isang puwang ng kadiliman ang sumambulat, parang bangin na walang ilalim. Isang kamay na mahaba at tuyot ang lumabas mula rito. Hinawakan ang binti ni Noel at hinila siya pababa. Napasigaw siya, ngunit bago siya tuluyang mahila, hinila siya ni Mang Rodel papalayo. Tama na to, sigaw ni Mang Rodel habang yakap ang anak. Hindi niyo kami kayang kuhanin, hindi niyo kami kayang paglaruan. Rodel, sigaw ni Aling Minda habang hawak ang krusipihong tanso mula sa altar. Tumayo si Aling Ursing sa gitna ng silid, binasag ang bote ng langis sa sahig at nagsimulang magsalita ng matandang dasal sa wikang hindi na naiintindihan ng karamihan. Laking gulat ng lahat nang biglang sumigaw si Nico, hindi ng isang bata, kundi parang maraming tinig sa loob ng kanyang katawan. Huli na, siya ang hinirang, siya ang susi, at kung hindi siya papasok, kukunin namin ang buong lahi niya. Mula sa puwang sa lupa, unti-unting lumabas ang isang nilalang. Kalahating tao, kalahating hayop. May balahibo ito sa buong katawan. Ngunit may mukha ng bata. Ang mga mata nito ay walang puti, puro itim at may ngiti na lampas tainga. Mula sa likod nito, may mga galamay na parang ugat ng punong kahoy, pero buhay. Gumagalaw. Nakita mo na ba ang mukhang walang katapusan, Noel? Tanong ng nilalang. Sa ilalim, hindi ka naiiyak, hindi ka na magugutom, hindi mo na kailangan matulog. Sa ilalim, itaw ang magiging liwanag. Noel, wag! Sigaw ni Kapitan Edro habang tinudurog ang ilang asin at isinasapoy sa sahig. Ngunit isang along ng hangin ang tumama sa kanila. Isang halakhak na parang sumabog sa loob ng kanilang mga ulo. Nabulag saglit si Mang Rodel. Napaluvod si Aling Minda. Umagos ang dugo sa ilong ni Aling Ursing. Noel, bulong ni Nico. Pumunta ka na, masaya roon. Wala nang takot, wala nang gulo. Ngunit nanatiling nakatayo si Noel. Kumakabog ang kanyang dibdib. Bumalik sa kanyang isipan ang mga huling araw bago mawala si Nico.
ang mga tawanan nila, ang panunukso sa palayan, ang mga habulan sa gabi habang sinisigawan ng kanilang ina. Nico, kung nandyan ka pa sa loob, labanan mo sila. Pumikit si Nico. Kung totoo kang kapatid ko, bumalik ka. Hindi ko hahayaang maging isa kang lalagyan ng mga nilalang na yan. Biglang napayuko si Nico. Umatras ang aninong nasa loob niya. Nanginginig ang kanyang katawan, parang sinasaktan mula sa loob. Ngunit biglang bumuka ang kanyang bibig, isang tila sigaw na hindi lumalabas. Dumaan ang ilang segundo at nagsimulang magsalita si Nico sa tinig na kanya. Kuya, tulungan mo ako. Madilim, hindi ako makagalaw. Ayaw ko na dito. Nandito ang iba, ang mga nauna. Lalaban tayo, sigaw ni Noel. Sama-sama tayong lalaban, hindi ka nag-iisa. Nagsimulang umuga ang buong bahay. Ang mga anino ay sumisigaw na parang sunod-sunod na alulong ng aso sa disyerto. Ang nilalang mula sa ilalim ay bumalik sa hukay, ngunit nag-iwan ng marka, isang sigil sa sahig na tila nagliliwanag sa pula. Lumapit sila kay Damiano. Humawak sa markang iyon gamit ang batong itim at nagsimula ng orasyon. Isasara ko ang daan, sabi niya. Pero hindi ako makakapanatili dito mag-isa. Isa sa inyo, kailangang tumayo bilang tagabantay. Nagkapinginan si Noel at si Mang Rodel. Maging si Aling Minda ay hindi alam ang isasagot. Ang tagabantay ay hindi na maaaring umalis. Hindi na maaaring lumayo. Siya ang magiging tulay sa pagitan ng mundong ito at ng ilalim. Tumayo si Noel. Ako na lang. Anak, wag, umiiyak si Aling Minda. Mawala na si Nico. Hindi ko kayang mawala siya ulit. Kung may paraan para mailigtas siya, kahit ako pa ang manatili rito habang buhay, gagawin ko. Sigurado ka ba? Tanong ni Damiano. Tumango si Noel. Ako ang susi nila. Pero ako rin ang magiging kandado. Tumayo si Nico at yumakap sa kanyang kuya. Salamat kuya. Mula ng balon, tumigil ang liwanag. Hindi ilaw na parang pinagsamang buwan at araw. Nilamon ng liwanag ang buong bahay, ang palayan, ang buong paligid at sa isang iglap, tumigil ang lahat. Kinabukasan, tahimik ang buong baryo. Ang balon ay wala na. Natabunan ng lupa at ang paligid ay tinubuan ng damo. Wala nang aninong gumagalaw. Tahimik ang mga hayop. Balik sa normal ang lahat. Ngunit si Noel, hindi na nila nakita muli. Si Nico, tuluyan nang bumalik sa kanyang katawan. Pero nawawala ang ilan sa kanyang alaala. Ang huling sinabi niya sa kanyang ina ay, "Ma, may boses sa hangin." Sabi niya, "Bantayan ko ang pinto habang wala si kuya." Lumipas ang 3 buwan mula nang tuluyang isara ang balon sa palayan ng San Alonso. Tahimik ang buong baryo. Parang walang anumang kababalaghan ang kailanman nangyari. Si Nico ay unti-unting bumalik sa dati niyang sarili. Ngunit may mga gabing bigla siyang nagigising. Basa ang kanyang noo sa pawis. Nanginginig at parang may tinatakasan sa panaginip. "Kuya," bulong niya minsan sa dilim, "nasaan ka na?" Hindi niya maalala ang buong pangyayari. Pero may mga imahe sa kanyang isipan. Napakalaking pinto, nayari sa ugat ng punong kahoy. Mga mata sa kadiliman at ang boses ni Noel na paulit-ulit na sinasabi, "Ako ang tagabantay." Sa kabilang dako ng mundo, isang lugar na hindi nasisinagan ng araw, hindi naririnig ng oras, at hindi inaabot ng panalangin. Nakaupo si Noel sa harap ng malaking pintuang iyon. Sa paligid niya ay mga ugat ng punong kahoy na pumapalibot sa bilog na silid. Sa kisame, may mga hugis ng muka na nakangiti, hindi tao, hindi hayop, tila mga nilalang na pinagsama-sama ng oras at sumpa. Nagising siyang nakaupo roon. Sa simula, inakala niyang panaginip lang, ngunit ramdam niya ang bawat paghinga, bawat tibok ng puso, at ang malamig na lupang kinatatayuan niya. "Nasaan ako?" tanong niya sa sarili. Sa likod niya,
may isang figura na dahan-dahang lumapit. Isa itong babae, maputi, nakasuot ng habing sutla. May mahaba at maitim na buhok na umaabot sa lupa. Ang mukha nito ay walang ilong, walang bibig, tanging dalawang matang itim at malalim ang meron ito. Ikaw na nga, sabi ng nilalang sa isang tinig na parang alon sa ilalim ng tubig. Matagal na kaming naghihintay. Anong lugar to? Tanong ni Noel. Ito ang Salumay, ang gilid ng mundo. Dito nananahan ang lahat ng nilalang na tinanggihan ng liwanag. Ba't ako nandito? Dahil ikaw ang tagabantay ng daan. Lumapit ang nilalang at itinutok ang daliri sa kanyang dibdib. Biglang nagpakita sa harap ni Noel ang balon. Ngunit sa loob nito, may kumikislap na ilaw. Sa paligid, daan-daang nilalang ang sumusubok lumusot. Mga nilalang na walang laman ang loob ng katawan. Parang balat na pinuno ng usok. May nakasabit sa pader, may nakalutang, may gumagapang. Huwag mo silang hayaang makalabas, sabi ng nilalang. Pero, paano? Tuwing may magbubukas sa labas, sa mundo ng mga tao, nagkakaroon ng bitak. Ikaw ang kailangan para isara ito. Ikaw ang magiging mata at kamay ng Salumay sa ibabaw. Mula sa lupa, lumitaw ang isang silyang yari sa itim na kahoy. Inupo si Noel nang di nakikitang lakas. Naramdaman niyang ang kanyang mga kamay ay dumikit sa mga sandalan. Ang kanyang mga paa ay parang naging ugat, dumidikit sa lupa. Nagsimula na ang pagkakatali, sabi ng nilalang. Bawat gising mo sa gabi, bawat saglit ng katahimikan, nararamdaman mo silang gumagalaw sa dilim. Hindi mo sila mapipigilan mag-isa. Anong ibig mong sabihin? Kailangan mong hanapin ang mga bantay sa ibabaw. May iba pa kayong nilapitan nila. Mga taong nalapitan ng daan, nabuksan ang mata, nabasa ang sulat ng mga nilalang. Kailangan mo silang tawagin. Sa mundo ng tao, si Nico ay nagsimulang magsulat. Hindi niya alam kung bakit, pero bawat paggising niya sa gabi ay may bagong kwento siyang naaalala. Mga nilalang sa kagubatan, mga daang nawawala tuwing umuulan, mga pinto sa ilalim ng simbahan, mga panaginip na paulit-ulit. Sinimulan niya itong isulat sa isang kwaderno na iniwan ni Noel sa ilalim ng kama. Nakaukit dito ang mga salitang, "Ikaw na ang tagapagmana." Doon niya sinimulang mabuo ang koneksyon. Isang gabi, may kumatok sa pintuan ng bahay nila. Si Nico mag-isa sa sala, lumapit. Walang tao, ngunit sa lupa may naiwan na mga yapak. Basang yapak, mula sa paang maliit, tila sa isang batang kasing edad niya. May nakasulat sa lupang bukas ang isa pang daan sa Davao, hanapin si Ada. Binalikan ni Nico ang kwaderno. Sa ikalimang pahina, walang sinulat dati roon. Pero ngayong gabi, may nakasulat na, si Ada, may mata ng diwata. Siya ang bantay ng ilog. Kung bumukas ang pinto sa ilog, darating ang mga tagapagsigaw. Sa ilalim ng ilog ng Marilog, Davao, isang batang babae na 11 anyos ang nakatingin sa tubig. Si Ada, may kakaibang mata. Kulay ginto ang mga iris. At sa tuwing tinitipigan niya ang tubig, parang lumalalim ito kahit mababaw lang. Sa paligid niya, nagsimulang magparamdam ang mga puno. Umiikot ang hangin. Isang tinig ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ada, bantayan mo ang tubig. Dumadaloy na ang bitak. Ang tagapantay sa Salumay ay muling nagising. Napatingala si Ada. Sa ulap may mga hugis na parang mata, lumilitaw at nawawala. At sa ilalim ng ilog, may nagbubukas. Isang pintuan na may anyo ng bibig ng buwaya. At sa loob nito, may gumagalaw. Nang gabing iyon, hawak ni Nico ang kwaderno habang sinusundan ng daliri ang mga salitang unti-unting lumilitaw sa pahina. Parang isinusulat ng hangin o ng di nakikitang kamay mula sa kabilang mundo.
Hanapin si Ada. Ilan na kayong gumising? Simula pa lamang ito. Nagdesisyon si Aling Minda na isama si Nico papuntang Davao. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang ang desidido ng anak. Pero sa kanyang puso, ramdam niyang may mas malalim na dahilan. Mula pa nang ibalik sa kanila si Nico, tila ba may isa pang kaluluwang nakasilip sa kanyang likuran tuwing gabi. Hindi siya umiimik, pero nagpipinta, sumusulat at minsan ay napapabulong habang nakatitig sa kawalan. Pagdating nila sa Marilog, ramdam ni Nico ang pagbabago ng hangin. Malamig, ngunit mabigat, parang may laging sumusunod. Tumuloy sila sa isang lumang bahay ng kapatid ni Aling Minda sa tabing ilog. Sa unang gabi pa lang, nakita na ni Nico si Ada. Nasa gilid ng ilog ang bata, nakaupo, nakatanaw sa tubig. Si Ada yon, bulong ni Nico sa kanyang ina. Paano mo naman? Alam ko lang, siya ang bantay ng tubig. Lumapit si Nico. Ada, tumigil si Ada sa paggalaw. Dahan-dahan siyang tumingin kay Nico. Maliwanag ang buwan at sa mga mata ni Ada, parang may liwanag na ginto sa gitna ng itim. Alam ko na darating ka, mahinang sagot niya. Bukas na ang pinto sa ilalim ng ilog. Nararamdaman mo? Simula pa kahapon, may mga aninong hindi na umaalis sa ilalim. Initingnan nila ako tuwing lumalapit ako sa tubig. Pero hindi sila makalapit. Hindi pa nila alam kung anong katawan ang pupuntahan nila. Biglang nagdilim ang paligid. Dumaan ang isang malakas na ihip ng hangin. Sa gilid ng mata ni Nico, may nakita siyang aninong mabilis na dumaan sa likod ng punong kahoy. Si Ada, hindi nagulat, bagsin hulingon siya sa ilog at biglang tumayo. Ngayon na, nagsimula na silang gumapang. Mula sa ilalim ng tubig, umangat ang maliliit na bula. Hindi basta hangin kundi parang usok na nakulong sa tubig. Isa-isang lumitaw ang mga hugis. Katawan ng tao, walang mata, walang bibig, ngunit may ngiting pilit na ibinuka. Ang mga tagapagsigaw, bulong ni Ada. Sila ang mga paunang mensahero. Kapag narinig mo sila, huli ka na. Pero paano natin sila mapipigilan? Tanong ni Nico. Hindi natin. Kailangan ng tulong ng isa pang tagabantay. Si Noel. Tumango si Ada. Kailangan natin siyang gisingin. Kahit nasa ilalim siya ng salumay, nararamdaman niya tayo. Pero hindi siya makagalaw. Maliban kung sabay nating buksan ang mata ng daan. Nasaan yun? Sa gitna ng ilog. Kailangang pumunta tayo roon ngayong gabi. Pagbalik nila sa bahay, nakasalubong nila si Aling Minda. Ninerbiyos. Hawak ang rosaryo. Saan kayo galing? May nakita akong bata sa gilid ng pintana, pero wala naman pala. Ma, kailangan ko pumunta sa ilog. Kailangan ni Kuya. Anak, baka mabuksan mo na naman. Hindi po ako ang magbubukas. Kami ang magsasara. Muling bumalik si Ada at Nico sa gitna ng ilog. Sa tulong ng liwanag ng buwan, kitang-kita nila ang malaking bato na parang mata. May ukit na bilog na may mga hugis palad sa gilid. Doon nakaukit ang salitang sulod sa sinaunang sulat baybayin. Tumayo sila sa magkabilang gilid. Si Ada ay humawak sa bato habang si Nico ay binasa ng tubig ang kanyang kamay at pinatong sa ukit. Biglang lumiwanag ang bato. Mula sa ilalim ng ilog, sumabog ang liwanag. Umangat ang lupa sa gitna ng tubig. Nabiyak ang tubig sa magkabilang direksyon. At sa mismong gitna, bumukas ang isang pinto na yari sa kahoy. Butas ang gitna. At mula roon ay lumalabas ang liwanag na bughaw. Sa loob ng pinto, nakita nila si Noel. Nakatayo siya, may mga ugat sa kanyang mga braso. Matay kumikislap sa dilaw na apoy. Ang kanyang likod ay may bakas ng pakpak. Hindi anghel, kundi gawa sa mga aninong nagsasayaw sa liwanag. Kuya,
Bulong ni Nico. Ngunit hindi siya sumagot. Lumabas si Noel mula sa pinto. Kasabay nito, nagsimulang sumigaw ang mga nilalang mula sa ilalim ng ilog. Ang mga tagapagsigaw ay isa-isang lumutang, bumalot sa paligid ng pinto, at ang ilan sa kanila ay nagsimulang magbago ng anyo. Naging bata, matanda, babae, lalaki, pero lahat ay may parehong mata. Itim na walang laman. Wala na kayong takas, bulong ng isa. Pero tumayo si Noel sa harap ni Nico at Ada. Ako ang tagabantay, hindi kayo makakadaan. Bumigwas ang hangin, tumilapon ang mga alon. Muling bumuka ang lupa sa ilalim ng ilog. Ngunit sa pagkakataong ito, sabay-sabay silang humawak sa lupa. Si Ada ay tumawag ng tubig. Umangat ito, lumibot sa kanilang katawan. Si Nico ay binuksan ang kwaderno at nagsulat sa gitna ng dilim. Ngayon, ang daan ay isasara. Mula sa salumay, pumutok ang liwanag. Sumigaw ang mga nilalang sa dilim. Isa-isang sumabog ang mga tagapagsigaw sa hangin, naglaho. Nawala ang anino. Ngunit isang nilalang ang natira sa likod ng liwanag, ang babaeng walang mukha. Tumayo ito sa tabi ng pinto at tumingin kay Noel. Hindi pa ito ang wakas. Marami pa kayong kailangang bantayan. Bawat sibilisasyon ay may sariling bukana. Isa lang ito. Bago siya maglaho, iniwan niya ang mga katagang. Kapag narinig ninyo ang mga boses sa ulan, huwag ninyo silang sagutin. At tuluyan nang nagsara ang pinto sa gitna ng ilog. Naging bato, tumahimik ang paligid, umagos ulit ang tubig. Tumayo si Noel sa gitna ng ilog, huminga ng malalim. Ada, Nico, malapit na ang huling pagbubukas. Tumayo sina Noel, Nico at Ada sa gitna ng ilog na ngayoy muling naging tahimik. Sa paligid, unti-unting nang bumabalik ang liwanag ng buwan at ang malamig na hangin ay tila dumaan sa isang pahina ng katahimikan na matagal nang hinihintay. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, may gumagalaw pa rin. Nararamdaman mo? Tanong ni Ada habang nakapikit. Nakatuon ang pandama sa paligid. Oo, sagot ni Noel. Isang bitak pa, hindi mula sa ilalim, kundi mula sa itaas. Napatingin si Nico sa langit. Sa pagitan ng mga ulap, may isang guhit ng liwanag na pumuputok pababa, parang kidlat. Ngunit hindi ito ingay ng kulog ang dala, kundi bulong. 1,000 boses, sabay-sabay bumubulong ng pangalang, Amarlaya. Biglang umalingaw-ngaw ang lupa. Ang mga punong kahoy ay yumuko. Ang tubig sa ilog ay tila umatras. Mula sa kawalan, isang malaking bitak ang nabuksan sa langit. At mula roon ay bumaba ang isang nilalang. Hindi ito lumalakad kundi lumulutang. Ang katawan nito ay gawa sa usok at liwanag. Mahaba ang mga daliri at bawat galaw nito ay may kasamang pagliyab ng apoy na bughaw. Kay tagal kong naghintay, bulong nito. Kayong mga bantay, mga tagapagtanggol ng mundo ng tao, humaharang sa pagbabalik ng liwanag ng mga unang nilalang. Hindi liwanag ang dala mo, sagot ni Noel, kundi pagkawasak. Liwanag ng katotohanan. Nang dati, ng panahon bago pa naimbento ang takot. At ngayon, ako na ang huling pagbubukas. Sa pamamagitan ng inyo, itinaas nito ang kanyang mga kamay at mula sa anino ng lupa ay tumayo ang mga nilalang mula sa iba't ibang bukana. Mga nilalang ng ilog, ng kagubatan, ng bundok, ng sapa, ng bato at hangin. Lahat sila'y nakatitig kina Noel, Ada at Nico. Nagsama-sama na sila, bulong ni Ada. Kung sabay nating silang lalabanan, may pag-asa pa, sagot ni Noel. Sabay-sabay nilang hinawakan ang lupa. Si Nico ay muling nagsulat sa kanyang kuwaderno. Si Ada ay inilabas ang itim na kristal mula sa ilog. Si Noel ay bumigkas ng mga salitang mula pa sa salumay. Mga salitang hindi binibigkas ng ordinaryong tao. Sa ngalan ng liwanag,
ng dilim, ng mga aninong naglalakad sa pagitan. Isinasara ko ang huling daan. Isang pagputok ng enerhiya ang lumabas mula sa gitna nilang tatlo. Ang lupa ay tila sumabog sa puting liwanag. Ang mga nilalang ay nagsisigaw, nagsitalunan, nagsanib at tuluyang nabura sa hangin. Ang bitak sa langit ay nagsara, kasabay ng isang huling sigaw ng nilalang. Babalik ako kapag nakalimutan na ulit ninyo ang mga lumang pangalan. Pagsapit ng umaga, tahimik ang lahat, parang walang nangyari. Sa baryo ng San Alonso, sa gilid ng palayan, muling tumubo ang mga bagong damo. Sa Marilog, naging malinaw ang tubig ng ilog at sa paligid nito, naririnig na muli ang halakhakan ng mga bata. Si Nico, tahimik na lamang na isinara ang kanyang kuwaderno. Isinuksok niya ito sa ilalim ng kanyang kama, kasama ng lumang laruan ng kanyang kuya. Si Ada bumalik sa kanyang ilog, nagpinta ng mga bagong larawan ng liwanag, ng dilim ng mga pintuang isinara. At si Noel, nanatiling gising sa pagitan ng mga daigdig. Hindi na niya kailangang tumayo sa harap ng pinto. Ang mismong katawan niya na ang naging pader. At sa bawat paghinga niya, naiiwasan ng mundo ang muling pagbubukas. Diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa inyong pagsama at pakikinig sa nakakatilabot na kwentong Ang Sigaw Mula sa Balon. Isang kwentong engkanto na mula sa Cotabato, na umabot sa mga ilog ng Davao at sa pinakailalim ng mundo ng mga nilalang. Huwag kalimutang i-like, share, comment at mag-subscribe dito sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories para sa mas marami pang kwento ng hiwaga, kababalaghan at kilabot mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hanggang sa susunod nating katatakutan, mga ka-amazing. Paalam at ingat kayo palagi.